What's up mga tol? So for today's video, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay bakit kailangan mong matuto mag-drive. Tapusin mo yung video na to hanggang dulo para malaman mo yung kahalagahan kung bakit ba kailangan mong matutong mag-drive. Pero bago yan, may i-share muna ako sa inyo. Ako nga pala si Richard. So more than 10 years na ako may experience pagdating sa pagmamaneho. So simulan na natin. Dati, nung nag-uumpisa pala ako sa trabaho ko, wala naman akong service. So ang ginagawa ko, nagko-commute lang ako from sa bahay hanggang dun sa trabaho ko, and then talagang kailangan umalis ng maaga para siyempre para hindi ka ma-late sa trabaho. Tapos, alam niyo naman pagka yung nagko-commute lang, buhay commuter, pagdating mo sa terminal, lalo na pagka medyo na-late ka ng dating dun, sobrang haba na ng pila, talagang titiisin mo yung haba ng pila kasi, lalo na 'pag late na, kailangan talaga na tiyatiyagain mo yung pila, mahaba talaga yan, wala kang magagawa, wala kang choice. So, kailangan mo talagang magtiyaga. And alam niyo naman yung mga buhay na nagko-commute, 'di ba, pagka medyo na-late ka na ng alis, iba na yung kilos mo, eh, nagmamadali ka na, tapos ang nangyayari dun, pagdating mo dun sa terminal or dun sa mga antayan nung nung sasakyan mo, 'pag nadatnan mo pang sobrang haba ng pila, talagang tiyatiyagain mo siya kasi no choice ka nga kundi maghintay ka dahil wala namang ibang paraan, eh. So, tuwing nasa biyahe ako, minsan sumasagi rin sa isip ko na kailan kaya ako magkakaroon ng sariling service or sariling sasakyan para mas maging ano, mas maging convenient yung biyahe ko. Mas maging convenient yung pagpasok ko sa trabaho. Nung bago pa lang ako nagtatrabaho, ayun nagko-commute lang ako kasi siyempre wala pa naman akong sariling sasakyan or service na gagamitin. Kaya no choice talaga kundi mag-commute. And pagka nagko-commute kasi kailangan mas maaga ka aalis, ganyan. Tapos kasi pagka nagko-commute ka, yung pipila ka pa sa mga terminal. Then, alam niyo naman na 'pag medyo tinanghali ka na ng alis, mahaba na yung pila. So, napansin ko habang sa tuwing bumabiyahe ako, napapansin ko ba't parang hindi na hindi na ako nakokontento sa ganitong bagay. Kasi, ang nangyayari kasi nagmamadali ako tapos ang haba-haba ng pila, tapos 'pag sa biyahe, siksikan, ang init, tapos wala hindi mo kontrolado talaga yung ano, yung biyahe mo kasi no choice ka dahil pasahero ka lang, eh, nakaupo ka lang, wala kang ibang magagawa kundi mag-antay ka lang. And dun na pumasok sa isip ko na what if magkaroon kaya ako ng sarili kong service? Ano kaya yung magiging biyahe ko? Gaano kaya kabilis yun? Ano kaya yung magiging resulta na ibibigay sa'kin nun pagka nagkaroon ako ng sariling service. At yun na nga, nagkaroon na nga ako ng sariling motor. Actually, yung motor na yun, galing pa yun sa papa ko. Binigay lang sa'kin kasi nagkaroon na siya ng bagong motor nun. Kaya binigay na niya sa'kin yung luma. And nung napansin ko na nagkaroon na ako ng motor, mas naging mabilis yung biyahe ko, hindi na rin ako pumipila ng mahaba, and then di ko na kailangan makipagsiksikan pa sa jeep para makapunta lang dun sa papasukan ko. Ito yung tatlong dahilan kung bakit kailangan mo matutong mag-drive. Una, hindi mo na kailangan makipagsiksikan sa biyahe kasi alam mo naman yung maidudulot na hassle sa'yo yun, eh. Kaya importante na pagka meron na kayong halimbawa, meron sa pamilya niyo na merong sasakyan naman, napakaimportante na matuto ka na mag-drive kasi puwede mo nang madala yung service na yun. Hindi mo na kailangan na, umasa pa sa ibang tao para magamit yung sasakyan na yun. And pangalawang bagay na dahilan kung bakit kailangan mo matutong mag-drive is for emergency purposes.
Halimbawa, sa trabaho niyo, merong kailangang puntahan. So, halimbawa, ikaw lang yung available doon. 'Pag marunong kang mag-drive, matutulungan mo sila. So, magiging ano, okey yun dahil makakatulong ka sa kumpanya niyo or sa pinapasukan mo. And halimbawa pa, 'wag naman sana magkaroon ng, emergency sa family mo tapos walang pupuwedeng ano, magdala dun. Ikaw kung marunong kang magmaneho, madadala mo sila sa ospital halimbawa, ganyan. Sa mga kailangan nilang puntahan kasi nga marunong ka na mag-drive. Pangatlong bagay at ang pinakaimportanteng dahilan kung bakit kailangan mo matutong mag-drive ay madadala mo yung mahal mo sa buhay or yung pamilya mo sa mga gusto niyong puntahan, sa mga bonding niyo, sa mga travel niyo. Marami kayong mapupuntahan kasi nga marunong kang mag-drive, eh. At mas maraming memories talaga kayo na magagawa kasi marunong ka na mag-drive, eh. Marami kayong mapupuntahan. Bakit ko nga ba talagang pinursige na matutong magmaneho? Unang-una, siyempre para sa sarili ko, para para hindi ko na kailangan mang-abala pa ng iba para makapunta dun sa pupuntahan ko. And then yung pangalawang bagay ay yun nga, gusto ko kasing maipasyal or madala yung pamilya ko sa mga bagay talaga na gusto naming puntahan. And ang mga napapansin ko lang pagka yung natututo tayong mag-drive ay yung mga kamote riders diyan, maging maging vigilant lang tayo and maging observant tayo sa daan kasi, hindi natin alam kung ano yung mga posibilidad na mangyari sa daan kasi maraming mga pasaway diyan sa daan. Hindi natin kontrolado yung mga gano'ng bagay. Kaya ang importante sa lahat maging defensive driver tayo. Kaya kung gusto niyo rin matutong mag-drive mga tol, join me dito sa ganitong bagay na mas marami pang tao na matutong magmaneho para mas marami pa tayong mabubuong mga memories at mas marami pa tayong taong matutulungan. Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klase ng videos, pindot lang yung like, comment ka na rin kung ano yung mga gusto mong topic na pag-usapan natin and share niyo na rin sa mga kakilala niyo para mas marami pa tayong matulungan. Meron nga pala akong binebentang wireless microphone. Kung gusto niyo, message niyo lang ako dun sa account ko para send ko sa inyo yung mga details. This is your tol Richard na nagsabing, umpisa mo na yung driving journey mo, kayang-kaya mo yan. And ingat lagi sa biyahe. Bye-bye!